No, hindi ho niyo natatanong, kami hong tatlo ay tinadhana ho ng Panginoon magkasama-sama. Alam niyo kung bakit? Si Tosca po, nung dalaga pa po siya, ang kanyang apelido ay Puno. Puno. Dahil siyempre, anak ko siya ni Rico J. Puno, di ba? Kaya nakapag-asawa siya, naging Ramos. Si Kuya Erwin naman, Elevaso. Elevaso. Pag pinagsama-sama niya kami, dahil saging ako, punong saging elevated. Okay lang ba yun? No. Anyway, alam niyo po, ngayong pong pagkakataon na ito, kung naalala niyo, nagkaroon po tayo ng, parang, kasi nagtanong kami kung gusto nilang mag face-to-face. So, mukhang nanalo yung face-to-face. Kaya mag-face-to-face tayo lagi. So, before we proceed to our next series, tayo po ngayon magkakaroon ng open forum, no? Question and answer type. Na if you have any concern, anything under the sun, as long as hindi issue ng math, joke lang, at ng science, wala tayong pagtatalunan, no? Hindi, biro lang po. Pero what I'm trying to say is this. Ito po yung napaka-importanting pagkakataon kasi maraming tao po, marami silang katanungan sa isip na marahil kahit sa mga tinalakay natin in the past, taglay-taglay natin sa puso, wala tayong masabihan kung sino yung pwede natin matanungan. Naalala ko, meron pong isang bata, kasama niya tatay niya, nagtatanong siya, sabi niya sa tatay niya, "Tay, napansin ko yung antena na yan. Di ba pag nanonood tayong TV, di ba? Sabi nila, dyan daw dumadaan yung napapanood natin, dumadaan sa antena na yan." Sabi ko, paano po nangyari yan? Sabi ng tatay, "Naku anak, ang husay mo na. Ang galing mo magtanong anak, grabe. Alam mo, sa totoo lang, napaka-importante yung tanong mo. Kanya lang anak, pasensya ka na ha. Hindi ko alam eh." Okay. Okay lang po dad. Kami pati. Naglalakad siya. Kumidlat! Pa, yung kidlat daw na yan, ano daw yan eh? Napakalakas na electric, ano daw yan? Parang power, no? Parang pwede palang makamatay yan. Paano ba nagsisimula yan? Ba't na nagkakaroon ng kidlat? Sabi, grabe ang tanong mo, anak, napakatalino mo talaga, anak. Alam mo, tuwa ako sa'yo. Alam mo, ang ganda ng tanong mo, pero pasensya ka na, anak, ha? Hindi ko alam, eh. Yan. So, nagtanong na naman siya. Ang dami niyang tanong. Ni isa, walang nasagot yung tatay. Tapos, pagdating na sa bahay, "Pa, pasensya ka na sa mga tanong ko, ha? Nahiya ako sa inyo kasi ang dami kong tanong, eh." Naku, anak, paano ka matututo kung hindi ka magtatanong? Wala naman siya nasagot, Miss Kisa. Yun ang malungkot na katotohanan. Now, nandito po kami hindi para nagmamarunong, but what I'm trying to say is, kung kayo magtatanong, ito'y payo which you can follow or you may just reject. Kasi you are still the one responsible to do what is needed para sa buhay mo. Diba? Ito paaring additional factor lamang sa iyo to consider in your decision making or maari sa mga bagay-bagay sa iyong buhay. Okay? So may I encourage you to just ask your question na huwag kayo mag-alala, nandito naman po si Kuya Erwin to answer all of them. Di ba? Kuya Erwin! At nandito naman si Tosca para magpa-cute. Grabe! Aray! Okay lang po. At ako naman para lang pumalakpak. Okay? So maraming salamat po. The microphones are there. So you can even ask any one of them. Dadalhin yung microphone. Now, if you feel na parang nakakaya, ayoko magtanong, sulat lang ho ninyo. Okay? Sulat lang ho ninyo. Then we will read them. No? Kung yung kaya naming oras na masasagot, isasagutin natin. Okay po? Okay? Sige, wag ko kayo maya. Who wants to start? Meron kayong premyo. Ayan, nakikita nyo ba ito? Ito, naman, maliit na bagay lang po. If you ask question, at least, yun naman courage ninyo ay ma-reciprocate ng, ano nga ba ito? Wow. Ayun, ganyan. Organizer ata ito no? Organizer. Ayan. So, para naman, maging masaya yung ating usapan. Okay? So, wag ko kayo maya. Anyone? Ang gandang tanong po. Kuya Bong, Kuya Erwin. Kayang-kaya na po yan. Tanong ko rin po yan, actually. Thank you, Ma'am Lorna. Kasi medyo nag-isip din ako ng ganun eh. Okay, Oo sige. nga po. Bibigyan yung paliwanag yun. Hindi kasi, Kuya Bong, Kuya Erwin, thank you po, Ma'am Lorna. Kasi dati po, naisip ko, pag hindi po ako nabaptize, totoo po, naisip ko po ito nung bata ko, hindi ako pupunta sa langit. Kaya takot na takot po. Alam ko po nung bata ako, pupunta ako sa impyerno. Kasi, sigurado ka na kasi hindi pa po ako nalublob, ganun. Kasi sa dati mong paniniwala, kailangan ka muna
Parang, opo. Tama. Yes po. So, Ma'am Lorna, thank you for asking Salamat sa that. question. Opo. Yun ang sagot. Grabe naman Di ba po. Hindi, importante ba magpabaptize? Kung susuriin natin ang Biblia, may mga tao namang hindi na-baptize doon pero sa tingin natin, pumunta sa langit. Tulad nung kasama ni Jesus sa krus, yung tipo on the cross. Hindi naman na-baptize yun Doon na lang siya na-save. So meron pa meron naman doon sa Acts chapter 8, meron isang sumusunod sa isang disipulo, si Philip yon. Tapos hanga siya sa turo ni Philip, sumusunod siya sa mga tinuturo niya at nagpabautismo pa siya. Pero nung dumating si Apostol Pedro, sabi niya kasi tinangka niya na gusto ko kung ano meron kayo, bibilihin ko yung inyong spirito. Sabi ni Pedro sa kanya, na nakikita ko na may masamang espiritu ka. So kahit na nagpabautismo siya, hindi pa siya ligtas. So what's the long and short of baptism? Although hindi ito requirement for salvation. Pwede kang pumunta sa langit kaya hindi ka nabautismuhan. Ginagawa pa rin natin to in obedience to the command of Christ and to follow His example. Kasi sabi ng mga apostol, nung nagsimula silang magpahayag, repent and be baptized for the remission of sins. Yun nila. So ang message ng mga apostol nung tinatayo yung iglesia is to magsisi at saka magpabautismo. Repent and be baptized. So yan, in obedience. And of course, modelo kung si Kristo mismo nagpabaptize Bakit tayo hindi? So yun. Pero huwag kayo mag-alala, kung hindi kayo nabautismoan, pupunta pa rin kayo sa langit. Ayun po pala. Kuya Bong, kayo po baka meron po Siguro kayong para thoughts? maintindihan natin, ano ba yung bautismo? Okay? So maraming pagkakataon po, iba-iba po ang pananaw ng ibang tao. Pero sa Biblia, when you say baptize, it came from the word baptizo, which means, yon? Parang idaday ka. Yung kunyari yung kulay ng damit, idulubog yan, paglubog, mapapagta na ng anyo. Di ba? So it's like changing the image of the person. So baptism actually is an identification with God. No, you're identifying yourself with Jesus Christ. Kasi ganito po yung pangyayari para magkaroon kayo ng medyo systematic lang na pananaw. Sa Biblia, when we were created, sabi ng Bible, go and multiply and fill the earth. Why? Because God wants us to fill the earth with His image, with His glory. Okay? Ngayon ang problema, when men multiplied, we spread the sinful image of man. Kasi nga, nagkasala tayo. And Jesus Christ came to deal with the issue of sin. Nasusundan niyo? The issue of sin. At nung na-deal niya yon, He died on the cross for our sins. Lahat ngayon ng magiging disciple niya or follower niya, sabi niya, make disciples of all nations. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Napansin niyo po ba yung nagkaroon ng parang reverse? Nung una, go and multiply and fill the earth. Ngayon na na-fill niyo na yung earth ng sinful image of man, sabi ng Lord, namatay siya para sa kasalanan, then anyone who comes back to God, di ba? Parang sinasabi niya, siya ay ibabaptize para ibalik niyo sila sa image ng Diyos. Are you following? Kasi na-deal niya na. So, baptize them. Ano yung image ng Diyos? The name of the Father. Isang name lang yon pero tatlo. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. No wonder, sa simula pa lang sa Genesis 1:20, let us make man in our image. Napansin niyo po, it was in plural form. Then God made man and God, male and female, in His image. Saging singular, no? Kasi nga, yun yung triune God Kaya, in His image, kaya baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So anyone who comes to Jesus as His follower, kailangan i-identify mo yung sarili mo with Jesus. Kaya sa Bible, kapag sila'y nagpapakita ng kanilang pagtanggap kay Jesus, ang often public expression nila is to be baptized.
Okay? So, importante pero hindi requirement. Katulad nga ng sabi, kasi kung ang pagbabaptize ay para malinisan ka sa kasalanan mo, then Jesus Christ should have not been baptized. Kasi wala naman siyang kasalanan. Nakuha ninyo? But it was an identification na you belong to our, to this new community that I'm building. Kasi I will be building my church. I will build my church. So you're part of this and it's part of your identification. Kaya sa Bible, pagka sila'y nag-repent at tumanggap kay Jesus, pag may pagkakataon, nagbabaptize na. To declare to the world, I belong to Jesus. Now, ito ang amazing. During that time, ang mga kasama kay Jesus, pinipersecute, pinapatay. Kaya pagka ikaw ay nagpabaptize, you're as if you are already signing your death warrant. Na parang sinasabi mo na I am willing to be identified with Jesus and I'm willing to die for Jesus. No, I'm willing to follow Jesus. Kaya kung meron tayong, kunyari, nagpabaptize ka, meron kang pinapractice na na-discover mo na ayaw pala ni Jesus o ayaw ng Diyos. You discovered it as you study His Word. Biglang, you're saying, I am willing to let it go to follow Jesus. Nakuha ninyo kung gaano kahalaga ho. Mahalaga siya, pero hindi siya requirement. Kaya sabi ni Paul, I did not baptize any one of you except for the family of Crispus. Tama mo ba yun? So sinasabi niya, ito lang yung nabaptize ko kasi I was not called to baptize, but to preach the gospel. Nasusundan po ninyo? So kaya po, yung tanong nyo, napaka-importante nun, if you have the opportunity, why don't you declare your commitment to follow Jesus through water baptism? Pero kung wala kayong ganung pagkakataon, hindi nyo kailangang isipin yan. Okay? Nasusundan po. Naku, Kuya Bong, Kuya Erwin, thank you po. Unang tanong pa lang po yan na, pagdating mo natin sa pang 100, galing po talaga. Ready na po Andyan ba naman yung si Kuya susunod? Bong eh. Opo, bago po yung ating susunod na magtatanong, pwede po magtanong din ako konti po, okay lang. Opo, habang nagre-ready yung second nating magtatanong, Kuya, paano kung nagkaroon ako ng, nakalimutan ko, nabaptize na ba ako? Hindi. Pwede bang magpabaptize ako ulit? Pwede bang twice? Hindi mo ba, wala po bang kaso yun? Kung twice or thrice ako magpabaptize? Okay lang po ba yun? Okay lang yun. Wala. Alam mo sa ating, meron tayong Holy Land Tour. Mga sumasama doon, kumisan, mga dati ng, matagal ng member ng ating samahan eh. Opo. Pagdating doon, nagpapabaptize ulit sila kay Pastor Peter. Ay, ang galing po. Sige po, libre niyo po yung ticket ko ha. Pamatay sila, mahal po talaga. Kayo po, ready. Wala akong sinasabi yata. Bago ko rin yun, di ba, alala nyo, sa Acts chapter 8, yung kay Philip, sabi nung Ethiopian eunuch, sabi niya, tubig. Sabi niya, what hinders me to be baptized? Pero importante yung tanong ni Philip. If you really believed in your heart that Jesus is the Lord, no? Kasi importante yan, kahit ilang beses ka magpabaptize, kung hindi naman totoo sa'yo, yung totoong nangyari sa'yo, that you died with Jesus and you rose again with Jesus. Kasi ang Christianity is I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kaya yun ang picture ng paglubog na you died, nilibing ka na rin kasama ni Jesus, and you rose again with a new life. Di ba? Kaya, kung hindi yan totoo sa'yo, kahit magpabaptize ka ilang beses, wala yan saysay. Pero kung totoo yan sa'yo, kahit na hindi ka nagkaroon ng pagkakataong mabaptize, at least totoo sa'yo, may nangyari na sa'yo. You are internally, nangyari na yon. Yung external expression na lang yung baptism. It's a public declaration na you are follower of Jesus. So, Kuya Bong, Kuya Erwin, ang pagbaptize po, hindi po yun yung daan papuntang langit. I-clear ko lang po. Tama po ba? Opo. Puntang tubig. Puntang tubig. Okay. Ready na po ba ang susunod na magtatanong? Excited po ang ating mga, kasi minsan lang po tayo mag-live, ang Payong Kapatid. Lagi po kami naka-zoom. Gusto ko lang po malaman kung paano ko po masasabi na will ng Lord yung pinagkaloob sa akin. Kasi may nalilito po ako, may mga bagay akong pinamimilian. May mga desisyon ako sa buhay, hindi ko sigurado kung ito ba yung will ng Lord para sa akin. Yun lang po, Pastor. Ganda po. Ganda tuloy. Nagtanong ho yan, si Tosca bahala sa'yo. Grabe naman ho. Ito po, sige, ako po sasagot. Paano po nga pala? Ganito, kasi iba-iba yung mga decision na gagawin natin, So may mga tinatawag na defining moments na sa buhay, like
getting married. Yan, defining moments yan kasi ano yan. Tapos siyempre, yung sa trabaho, no? Anong klaseng trabaho ang aking gagawin. Maraming tao, ang iniisip kagad nila, kunyari sa pag-aasawa muna, knowing ano bang kalooban ng Diyos dito. Maraming tao iniisip nila na meron na ito na yung babaeng will ng Diyos sa akin. No, walang ganon. Walang ganon kasi isipin mo kung mali yung napili mo, di ang dami ng taong hindi na makakasunod sa kalooban ng Diyos. Kasi nagkamali ka na eh. Parang walang specified na tao para sa iyo. Di ba? Okay ba yan? Ha? Ganun mo ba? Nagkamali mo ba? Nagkamali sa asawa ko. Paano ko ngayon malalaman ng will ng Diyos? Okay, una, tingnan mo muna, ano yung kalooban ng Diyos sa iyo in terms of your mission in life as a person. Kasi for some reason, we are different or uniquely different, created differently, no? In bawat isa. Meron tayong tinatawag na spiritual gifts. Meron tayong sariling spiritual gifts. Meron tayong tinatawag na passion. Meron tayong somehow, may binigay tayong inherent passion ng Diyos. Tapos meron tayong mga abilities. Meron tayong mga personal experiences na unique sa bawat isa sa atin. Lahat yon contributory sa direksyon na gusto ibigay sa inyo ng Diyos. Okay? Once that's clear, tapos siyempre, may connection ka sa Diyos, may spirito ka. You walk with God, you walk with Jesus, then of course, He will tell you where to go. So siyempre, kailangan yung relationship yung dalawa maayos. So isa-isayin natin. One, you need first to have that clear relationship with God. Okay? Kasi God will not reveal His plan and His will to any human being kung wala naman kayong relasyon. Kunyari kung ako tatay, hindi ko naman pwedeng ikwento sa ibang tao ang will ko. Kunyari, ano pangalan mo, iho? Joban po. Joban. Okay. Si Joban, ano ba? Joban, hindi makita anak. Lalapit sa akin, ano bang kalooban niyo sa akin? Malay ko sa iyo. Pero kung anak kita at may relasyon tayo, I will try my best to share with you my desire, my plans, my will. Nakuha? So, importante yon relationship. Pangalawa, yung intimacy yung dalawa. Kasi maaaring mag-ama kayo, hindi naman kayo naglalakad magkasama. Hindi kayo pareho ng direksyon. So, obviously, hindi mo maririnig o hindi mo malalaman kung ano yung sasabihin ng Diyos sa'yo. So, now God gave us His Word. God gave us also the privilege to pray. So, yung dalawang yon will develop our relationship with Him. Kasi ang tawag dyan, communication. In any relationship, communication is too important. Kaya sabi ng Bible, pray without ceasing. In other words, like yung nakikipag-usap sa Kanya. Asking Lord, guide my path. Lord, lead me to the path of righteousness. Lord, let Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya dinidiscuss mo sa Lord yun, moment by moment. Kaya acknowledge Him in all your ways. Diba? Sabi ng and He will direct your path. Yun ang sabi sa Proverbs 3. So lahat ng yon, pag iniisip mo, so hinahanap mo ang kalooban ng Diyos sa bagay na yon. At pangatlo, ito na, as you meditate on His Word, then you will know, then you will be surprised. Pag meron kang decision making, anything that's not aligned to the very Word of God, alam mo kagad, hindi yan kalooban ng Diyos. Katulad kanina, may nagtanong sa akin, kasi nag-a-apply na siya ng trabaho, pero yung project basis lang binigay sa kanya. But there's another offer. Ito, pag napasok siya dito, magiging director siya. So sabi niya sa akin, so what should I do? What will I do? Sasabi sa kanya, una, you settle it first in your heart, where your security lies. Kasi doon pa lang nakikita ko na kaya niya pinipili ito, bagamat meron na siyang commitment din sa kabila, yung project basis. Kasi, ang isip dito, security. May security dito. Tapos may mission ng kumpanya, and entirely different from what the company wants. Ay, wag ka doon kasi eventually mafe-feel mo parang ginagamit ka lang. But if you feel that you're aligned with that mission, kaya take the mission seriously. If you feel that you're aligned, matutuwa ka, wow, can you imagine I was given a place where I can fulfill my mission with other people or with the company. O, di ba? Ang laking bagay niyan. That alone will give you sense of parang fulfillment. Okay? Thank you po. Sana na-bless po kayo doon, Kuya. Okay po ba? Diba? Pwede akong magdagdag doon. Siyempre po, opo. Kuya Erwin. Kasi magandang tanong yun. How do you know the will of God? Iyan ang mga katanungan, kadalasan ng mga singles eh. Normally, ang nire-reply ko dyan, you can know the will of God through His Word. Yun, sabi ni Kuya Bong, through His Word, through His Spirit, through His people. Ayan. So, isa-isa natin, through His Word.
una, kung ano man ang, ang decision point mo, dapat it should not contradict God's word. For example, sabi sa salita ng Diyos, do not be unequally yoked with unbelievers. Do not partner with unbelievers. Now, applicable to sa business, pati sa relationships. Kunyari, sa business, you will partner with an unbeliever. Maganda yung prospect ng business nyo. Pero yung unbeliever na yun, may mga kaparaanan yun na baka hindi mo kayang sikmurain. For example, ang gusto niya para mapabilis yung mga documents na ma-approve, maglagay na maglagay. Kaya mo bang sikmurain yun? As a believer, I don't think so, no? Pagdating naman sa relationship, do not be unequally yoked with an unbeliever. Kung ang napupusuan mo ay hindi naniniwala sa Diyos, atheist siya, magkakaroon kayong problema. No, there are many things husband and wife fight yung mga issues, no. One of them is faith, yung religion. Money is number one, a relationship is another, yung religion is another. Nagkakaroon sila ng pagtatalo diyan. And so sa God's word, meron sinasabi sa God's word na malinaw na God's will. 3 ang alam ko. Actually, yung mga iba sinasabi 4. Number 1, sa 1 Thessalonians 4:3. Madaling i-memorize kasi 1:4:3. Sabi doon, and this is the will of God, that your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Very clear yun. So, pakalawa, yung rejoice always, pray unceasingly, and in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Pangalawa yun. Ibig sabihin, pray, rejoice, give thanks. Will ni God yun eh. Very clear. May pangatlo, that by doing good, you do the will of God, that by doing good, you put to silence the ignorance of foolish men. So do good. Ayun na. So, maliwanag na will of God yon. Ngayon, kung yung tatlong napakasimple, hindi mo sinusunod, hindi. How can you expect God to show Him yung will niya sa personal na buhay mo? Yung ano na nga, yung very clear will of God nga sa salita ng Diyos, hindi mo na sinusunod. Bibigay pa niya yung will niya sa'yo. So, sundin mo muna. Pangalawa, of course, God's people. You consult your authority, parents, spiritual authority. Sometimes hindi sila pareho ng sagot, but you have to think about it very intensely. Consult other people also, especially God's people, kasi kaya God's people, because God's people, especially those who are spirit-filled, they have the mind of Christ. So meron silang karunungan, wisdom, especially God's authority. Ito, authority siya eh. Ako, ever since, nung pumasok ako sa CCF, malaki ng respeto ko sa God's authority. Kasi kahit na sasabihin ko na, mas marami akong nabasang libro kaysa sa kanila, binibigyan sila ng special discernment ng Diyos. Wow. So meron silang special na karunungan. Lalo na, si Kuya Bong, parating yung tanongin yan. Yes. At sasagutin niya sa inyo yun. So, God's Word, God's people, and God's Spirit. Kung ano yung sinasabi ng Spirit ko sa'yo. So, you based yung decision on what God's will is dito sa tatlong factors na to. What if, kunyari may napupusuan kang babae, gusto mong pakasalan, pero ayaw ng magulang mo. Ayan. Lahat okay sa kanila. Sabi ng iyong spiritual leader, okay yon. Yung mga tao sa simbahan, okay yon. Sabi pa ng mga kaibigan mo dito sa office, okay. Pero yung magulang mo na lang, ayaw nila. Paano yon? You wait. Kasi authority mo pa rin yan eh. Authority pa rin. May mga kakilala ako na naghintay talaga. Hinintay nila na pumayag yung mga magulang nila. Kasi it's very important to get the blessing of your
parents. So yun, ang God's will. Anything else? No? Opo. Thank you, Kuya Erwin. Thank you, Kuya Bong. At salamat po sa tanong nyo. Siyempre, hindi din po magpapaawat ng ating mga viewers. Meron din po silang tanong. Okay lang po ba? Basahin ko po yung isang tanong po. No? So, ito po, actually connected po sa tanong. Sabi po dito ni ate, gaano po ka-importante ang paghingi ng permission sa asawa? So kami po bang mga wives, pag may mga decision po kami, kailangan po ba namin ipaalam po sa asawa namin? Kaya na po namin yung, siguro naman yung mga maliliit na bagay, kaya na po namin mapag-desisyonan yan. Katulad ng mga Lazada, Shopee, kailangan ka po ba ipaalam? Di ba? Palagay niyo po mga kuya. Siya kasi siya ang may asawa. Binata pala siya. Oo nga po, binata. Nananawagan mo kami. Mga gusto mo mag-apply. Uy, sorry po kuya. Binata na ho. Hindi, totoo. Nadala na. Kanina sabi ni Kuya Erwin, di ba? One of the major na talagang malalaman will ng Diyos is your submission to your authorities. Yung sabi ng Bible, kasi alam mo na you're walking in the Spirit, kasi one of the manifestation or evidences ng paglakad sa Holy Spirit, submission. Paano ko nalaman? Sabi ng Bible, do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Di ba? Sabi niya, speak to one another in psalms, hymns, with melodies from your heart. So sabi niya, always give thanks to the Lord and submit to one another. Yun ang isang in the fear of the Lord. Now, ang ganda nun, yung submit to one another, ang kasunod nun, nagbigay siya ng example. Wives, submit to your husband as unto the Lord. Now, bakit importante yan? Maaring, alam niyo sa totoo lang, bago ka mag-asawa, yung lalaki, parang laging tama ang ginasabi. Decision niya, tama. Kaya napapa-inlove ka lalo. Kaya lang nung asawa mo na, parang lahat ng decision niya may tama. Totoong nangyayari yun. Kasi kaya kini-question mo ngayon, tama ba itong decision na ito? Then why should I submit to him? For by God's design, napaka-importante yung submission sa husband. One, kaya ka naman magagawa yun kasi you're spirit-filled. How did you know that you're spirit-filled? Pinagpe-pray mo yung decision ng husband mo. Pinagpe-pray mo yung husband mo palagi. And obviously, kung pinagpe-pray mo siya palagi, hindi ka natatakot. Maliman o tama sa pananaw mo yung desisyon niya kasi nagtitiwala ka sa Diyos. Okay? Ngayon, kung hindi ka nagtitiwala sa Diyos, obviously, talagang hindi agad, madalas hindi ka talaga makikinig sa asawa. Kasi, Shopee, Lazada, nako. Sabi niya, bakit kailangan pa ba tanongin sa Lord Diyos? Siyempre, kasi, pag wala kang pera, saan ka hihingi? Di ba, kayo pa rin mag-uusap dalawa. Kaya, importante yun. Alam sa totoo lang, maraming nag-aaway kasi nga, hindi lang naintindihan yung roles nila sa buhay. You need to learn. Hindi madali. I'm not saying na madaling, especially for women, na madaling mag-submit. Kasi part of the curse ng sin, your desire is to control the husband. But you are still under him. Nasa Genesis chapter 3 yun. So makikita nyo, ganun pala. Kaya struggle sa babae yun. Struggle ang mag-submit. Kasi part ng curse yun. But we are already free from the curse of the law. Kaya naman, by God's grace, we can submit by the power of the Holy Spirit. So, tama bang mag-submit? Yes. Bakit kamo? Kasi happy husband, happy wife. Wow, talaga naman po. Nakikita po ang... Happy wife, happy life. Ayan, tama rin po yun. Happy life, di ba? Yes! Pero nakita ko po yung ating mga kuya, siguro yung mga asawa, siya yung mag-aasawa. Ang ganda ho ng mga ngiti nila. Pero yung mga lalaki naman, hindi ibig sabihin pwede na naalipin yung asawa nila, no? Kasi sabi din ng Bible, husbands, love your wives just as Christ loved the church, that He gave Himself up for her. Importante yun. Yung bubaga, handa kang mamatay pa sa asawa mo. Hindi handa kang patayin yung asawa mo. Hindi ganun. Handa kang mamatay pa sa asawa mo. Ibibigay mo talaga yung ano yung maabot sa kanya. Kasi sabi niya, you love your wife just as you love yourself. Di ba? Kaya nga, paborito ko yan eh. Kapag minahal mo yung asawa mo, I'm telling you, mahal mo sarili mo. Bakit? Kasi, ikaw makikinabang. Kaya nga yung study sa Germany, hindi ko makalimutan, favorite ko. Kasi sabi niya, yung mga lalaking humahalik sa asawa tuwing umaga, mas mahaba ang buhay kaysa sa mga lalaking hindi humahalik. Maiksi na ang buhay ko ngayon. Hindi naman hahanapan na ho natin kay sa audience. Pero, Kuya Bong, Kuya Erwin, pwede bang paalam muna ako? Sige, papaalam kasi pumunta ka asawa ko, ahalik ako muna siya. Joke lang. Kasi kaya ako importante yun. Kasi tingnan nyo, yung pinyari kung kayo babae, hindi kayo nalikan asawa nyo, huwag kayo magalala, mamamatay na agad. Number two, ito amazing.
50% less ill and prone to vehicular accidents. Oh, amazing, no? Naingatan daw. Tapos, yung pinakamaganda, they earn 20 to 30% more money than those who do not kiss their wives every morning. Ganun Oh, po, di ba? dami po pera nila. Grabe po. Kaya ako, hindi ako maalis sa bahay na hindi umaalis sa Ayan, sa ating mga nanonood, alam niyo na ang secret to more money, ha? Kiss lang. Ini-encourage mo talaga ako. Hey, Kuya Erwin, susuportahan po namin kayo kung saan man kayo mapunta. Ang Bible, napaka-totoo niya at napaka-practical. Okay, so good. Last question na lang because of our time. Check. Hi, good afternoon, Pastor. Good afternoon I just po. want to ask po, why is there so much suffering in this world? Alam mo na, napakadaling tanong yan. Kaya-kaya sagutin, di ba, Kuya Bong? Totoo, napaka-ganda nung kanta. Ayun na po. Okay. So para to save time. Why are there so many sufferings in this world? Alam po ninyo, God did not create that suffering in the first place. Kung naalala ninyo, everything that God created is good. Sabi niya, it was good. It was good. Always it was good. Now, I was thinking at first when I read that, sabi ko, ano yung basis niya ng good? Wala naman siyang point of comparison. Kunyari, and there was light. It was good. Sabi ko, it's obviously pag siya gumawa, perfect siya. Di maganda, di ba? Bakit niya sinasabi yon? Pero until I read, sabi niya, it is not good for a man to be alone, in that he created a woman to be his helpmate, suitable for him. There I realized that when God was saying it was good, He was thinking about us. This is good for the man that I will be creating. This is good for the human beings that I'll be creating. Kanya lang, meron siyang sinabi. Sabi niya, ito lang ang condition natin. Either I will define for you, I will decide for you what is good and what is evil, or you will decide it on your own. Sa papanong paraan? Pagkain noong forbidden fruit. So man somehow decided to eat the fruit by telling God, it's like telling to God na, God, I would rather decide for me which is good and which is bad. Di ba? So at the end, naging selfish lalo yung mga tao, kaya ang first manifestation ng sin, ng symptoms ng rebellion, is self-consciousness or self-centeredness. Kaya there they realize, oh, we are naked. So they covered themselves at dun na, nagturuan na. Sabi ni God, kinain mo ba, Adan? Hindi ho, yung babaeng nilikha mo. Sabi ng babae, totoo ba yan? Ano, Eva? Hindi ho, yung ahas. So, nagtuturuan na sila. Tapos yung ahas naman, ang intention niya talaga to convince the men to go against God. Kaya sabi, ahas, ang walang sinabi ko, bela, parang ganun. Parang binibela. Parang, di ba? Kaya parang kung iisipin mo mabuti, yan na ngayon. Pasin yun, maging makasarili ang tao. Parang self-preservation na nangyari. Self-centered na nangyari. At yung self-centeredness na yan, causing too much suffering to many of us. Napansin nyo ba for example, sa Africa, kahapon may kausap ako. Talagang sobrang naiyak ako, sabi niya, kasi sa Marine Corps siya sila humanitary mission sa Africa. Sabi niya, during our time, can you imagine? We cannot engage because we are under United Nations. Yung mga rebel groups ng tawag dito, Nigeria, hahatiin nila yung tiyan ng mga babae. Because in their mind, kapag nakipag-sex sila sa fetus, hahaba ang buhay nila. They will be healed from HIV. Oo, grabe naman. Can you imagine how selfishness is that? Parang just for them to survive, papatay nila yung mga babaeng buntis. And sabi niya, I saw that with my own eyes and I could not imagine. I was asking our officer, can I engage? Can I engage? Kasi gusto niyang tigilan. Can I engage? No, we cannot. Because we are in a United Nations mission. Pero yun ang nangyari. Yung kausap ko, kasama sa Black Hawk Down mission. So, kaya nung kinikwento niya yun, talaga sabi ko, natin natin, ano nangyari sa mga sufferings natin? Sa Pilipinas na lang, ang yaman-yaman ng Pilipinas, pinaka-malusog na lupain. Can you imagine, nung bata kami, dumumi ka na, nakain mo na yung santol, tumutubo pa rin. Tumutubo pa rin. Galing na sa loob yun eh. May mga enzyme na yun. Pero sa yaman ng Pilipinas, ba't tayo naghihirap?
Selfishness ulit ng tao. We are also, kahit sa opisina, ang nagpapasakit ng ulo sa trabaho, di ba, yung suffering sa atin sa opisina, mga kasama rin natin, maayaw magtrabaho na maayos. Di ba? Ayaw magtrabaho na maayos, tapos nasisisi tayo lahat. Di ba? Tapos lahat tayo nadadamay. Pag nagkakaproblema, pag nalugi, damay tayo lahat. Di ba? Pag yung pumasok yung boss ng galit, damay tayo lahat. Kahit wala tayong ginagawa masama. Kaya yung suffering na yun. Meron yata silang naalalang co-employee. Kaya nga, minsan ang hirap sa parang talagang, kahit sa totoo lang, hindi mo masita. Dahil nag-iisip ka rin na, ano na sasabihin niya sa akin. You see the selfishness that we are experiencing. Kasi nga, kaya yung suffering na yon, it all because of our rebellion against God. But itong promise ni Jesus, He came here, He died on the cross for us, that He may give us a new life, that we will be with Him in eternity. No more tears, no more pain, no more crying, no more death. Yun ang promise ng Diyos for those who will believe in Him. So maraming salamat po. I hope na nakatulong mo sa atin itong panahon natin. Wow, palakpakan po natin si Lord. Ayan, thank you Lord sa araw na to. Pero naku, mga 7 minutes na lang, Kuya Bong. So baka pwedeng, ito na po yung hihingin ko na po kayo ng payo. Siyempre kasama nyo kami sa mga opo. online. Kasi, Opo. may huling payo pa ba kayo bago tayo mag-end in prayer? Nung ako nagtatrabaho din sa bangko, sinasabi parati ng presidente namin, magmalasakit kayo dito sa pinagtatrabaho niyo. Kasi ito ang nagbibigay sa inyo ng kabuhayan eh. Take care. Huwag kayong gagawa ng mga bagay na malulugi ito o makakasama sa reputation. Kasi banks are very sensitive to yung mga bali-balita. So ang payo ko is just to love God by loving yung stewardship na pinagkatiwala sa inyo. That the stewardship is being an employee of this bank, whether regular employee or an officer. Do the best that you can, and that will glorify God. Yan. Tama yung aking boss eh. Sabi niya, oo, work for the bank that you are in, because if you do good, you will reap the benefits when this bank grows and expands, di ba? So, yun ang payo ko sa inyo. Ang ganda po, Kuya. Palakpakan po natin si Kuya Erwin. Thank you, Kuya Erwin. Ayan. Alam niyo po, sa akin naman, before we end, God is faithful. He is faithful to His promises. He provides everything that we need. Kanya lang, we do not appreciate the means that God uses to provide our needs, no? Paanong paraan? Katulad ng sabi ni Kuya Erwin, God also uses the bank or the company or the offices that you're working with. Kaya naman, if you appreciate the means that God is using, give your best. Di ba? For the Lord. Di ba? Kasi yun ang gagamitin niya para lalo tayong umunlad. Okay ba yun? Pagka hindi tayo faithful sa maliit na bagay, baka mismo yung maliit na bagay na yon mawala pa. Kasi kung faithful tayo doon, God will entrust to us greater things. Yun ang pangako niya. Okay? So, we will be having a new series starting next week. Ang ating pag-uusapan po, and hopefully makatulong to sa atin, how can I be sure that God will answer my prayer? Okay ba yan? Kasi dami na naman pray, walang nangyayari. So let's talk about that starting next week. Okay po? Maraming salamat and let's pray. Father God, we thank you for this afternoon. Thank you, Lord God, for gathering us together. Thank you, Lord Jesus, for those who ask questions. And also thank you, Father God, for all the answers that somehow you gave us. And maybe to some of us, they were not satisfied with the answer, but I thank you because you will also guide them, Father God, to the path where your name will be honored and your name will be glorified. And I also pray, Father God, tulungan nyo rin po kami, Panginoon, na hindi kami maging dahilan ng kahirapan sa aming paligid, kundi kami po yung maging pagpapala sa bawat kasama namin sa trabaho at sa bawat taong aming makakasalimuha. Allow us, Father God, to be a channel of your blessing towards them. Thank you, Lord. Be glorified
In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. God Pero, bless. Kuya, wait lang po, pahaba lang po. Pero di ba po sa Payong Kapatid, meron po tayong tagline eh. Huwag po natin kalimutan. Kasi po sa Payong Kapatid, may tagline po ba kami? Okay lang po bang sabihin namin ang tagline bago po kami magpaalam sa inyo? So ano po ba ang tagline natin mga kuya sa Payong Kapatid? Umulan. Umulan, Umaraw. umaraw, bumagyo. Kung kailangan niyo po ng payo, andito po ang Payong Kapatid! Okay po, thank you. God bless po.